Sa unang bahagi ng eksenang ito, si Arutn Ferdinand, ang bida babae na may manipis na buhok at mahinhin na mukha, ay nakikipag-usap sa isang kasamaang karakter na may maikling buhok. Inihayag ng kasamaang ito na siya ay mayroon lamang production magic, isang uri ng mahika na nakakapaglikha lamang ng mga bagay, ngunit itinuturing ng lipunan bilang walang kwentang mahika, dahil hindi ito nagagamit para sa labanan o mga pribilehiyadong gawain na pinahahalagahan ng mataas na lipunan. Habang sinasabi ito, makikita ang pagkabigla at lungkot sa mukha ni Aret. Dahil naiintindihan niya na ang uri ng mahika na taglay niya ay hindi sapat para makakuha ng pagpapahalaga mula sa iba. Ibinahagi ni Aret ang kanyang nakaraan. Ipinaglihi siya ng isang mayamang pamilya, ngunit ang kanyang ama ay laging abala sa mga gawain ng pamilya at hindi nakakapaglaan ng oras para sa kanya. Ang kanyang ina naman ay hindi umano'y interesado sa kanya mula pa noong siya ay sanggol pa lamang, kaya't iniiwan siya sa pangangalaga ng mga babysitter. Dahil sa mga sitwasyong ito, pati na rin sa pagiging walang kabuluhan ng kanyang unang mahika, nagsimulang maniwala si Aret na siya ay walang kwenta sa mata ng iba at sa sarili niya. Ang larawan ay nagpapakita ng kanyang bata pang anyo, na nakayuko at may malungkot na ekspresyon habang binibigkas ang mga salitang, "I was useless." Sa paglaki ni Aret, nadama niya na wala siyang talino para sa anupamang bagay, mahina siya sa pag-aaral, mahiyain siya sa mga tao, at maraming bagay na hindi niya magawa ng maayos. Ngunit sa huli, natuklasan niya ang isa pang uri ng mahika na kanyang kayang gamitin. Ang puppetry magic, mahika ng pagkontrol sa manika. Bagamat hindi siya magaling sa pisikal na mga gawain tulad ng pagsasayaw, kayang niyang kontrolin at ilipat ang isang manika ng mas maayos pa kaysa sa kanyang sariling katawan. Ito ang naging kanyang liwanag sa dilim dahil sa pamamagitan ng mahikang ito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagkakataong pasayahin ang kanyang ina. Sa kanyang mukha ay makikita ang saya at pag-asa habang iniisip na baka ngayon ay makukuha na niya ang pagpapahalaga na matagal na niyang hinahangad. Sumunod na eksena ay nagpapakita ng isang masakit na pangyayari para kay Aret. Naghanda siya ng isang pagtatanghal gamit ang kanyang puppetry magic. Inasahan niyang mapapansin at papurihin siya ng kanyang mga magulang, lalo na't bihira lang silang magkita. Ang kanyang pangarap ay magsayaw kasama ang kanyang manika at makita ang ngiti ng kanyang mga magulang. Ngunit sa halip na papuri, ang kanyang ina ay sumigaw ng malakas sa kanya, "What a useless daughter!" Ang ekspresyon ng ina ay puno ng galit at pagkadismaya, habang si Aret ay nakatitig sa kanya na puno ng takot, kalungkutan, at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang pagkakamali, o bakit ang bagay na akala niya'y makakapagpasaya sa kanyang ina ay naging dahilan pa para siya ay masampal ng mga salitang puno ng sama. Pagkatapos ng masakit na pag-uusap sa kanyang ina, natutunan ni Aret na ang kanyang puppetry magic ay itinuturing din namang walang kwenta sa mataas na lipunan. Ang huling pag-asa niyang makapagbago ng tingin ng iba sa kanya ay biglang nawala. Wala na siyang ibang paraan para patunayan ang kanyang halaga. Mula noon, huminto na siya sa paggamit ng kanyang mahika at nagsimulang manatili na lamang sa kanyang kwarto. Hindi na siya kinakausap ng ibang tao sa bahay, at kahit ang kanyang ina ay huli nang tumigil na bisitahin siya. Isang araw, nakaupo siya sa kanyang kama na walang ganang gumalaw, tahimik niyang binabaliwala ang sarili at iniisip na talagang walang kabuluhan ang kanyang pag-iral. Ang kwarto ay tahimik at malamlam, na sumasalamin sa kanyang nararamdaman. Sa loob ng kanyang kwarto, binabalik-balikan ni Aret ang mga salitang binitawan ng kanyang ina, "What a useless daughter." Ang mga salitang iyon ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isip at nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Iniisip niya na baka talagang siya ay bobo at walang magagawa ng tama. Iniisip din niya na baka may ginawa siyang kasamaan o hindi maganda para mapaiyak o mapainis ang kanyang ina, ngunit hindi niya maunawaan kung ano iyon.
Iniwan siya ng kanyang ina, ngunit hindi niya magawang gawin ang anumang bagay para mapabuti ang sitwasyon. Inaasahan niyang ang kanyang mahika ay magiging kapaki-pakinabang, ngunit sa huli ay napagtanto niyang kahit iyon ay hindi sapat. Sa huli, hindi na niya napigilan ang kanyang luha at napaiyak ng malakas. Nang siya ay 10 taong gulang na, tinawag siya ng kanyang ama sa isang malaking silid na parang opisina o aklatan. Matagal na rin mula noong huling sila nagkita, kaya't naiilang at kinakabahan si Aret habang tumatawag sa kanya ng "Father". Ang ama ay tahimik na nagbabasa ng mga papeles habang kinakausap siya. Sinabi ng ama na mayroong isang gawain o misyon na kailangan niyang gawin, hindi ito basta-basta, dahil depende ito sa oras at mga pangyayari, at maaaring magdulot ng gulo kung hindi maayos na gagawin. Binilin sa kanya na gawin lamang ang lahat ng utos na ibibigay sa kanya at huwag nang magtanong pa. Habang kinakausap siya ng ama, may isang babaeng nakatayo sa malayong sulok ng silid. Hindi pa niya alam kung sino ito, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang pagtataka at pag-aalala. Sinabi pa ng ama na sa halip na kausapin ang isang taong walang titulong may layunin, mas mabuting sundin na lamang ang plano. Sa huli, napaisip si Aret, "A woman. Interesting, who's she?" Pagkatapos makausap ang ama, tinawag siya ng babaeng nakita niya kanina. Sinabi nito ang kanyang pangalan, Viscount Panamera Carreracienne, isang may mataas na titulong babae na may mahabang buhok at marangyang damit. Hindi pa nakakapagtanong si Aret nang biglang tinanong siya ng Viscount Caen tungkol sa kanyang pag-aasawa sa hinaharap. Nagulat si Aret at hindi alam kung paano sasagutin. Hindi niya kailanman narinig ang tungkol sa ganitong bagay. Ang ekspresyon ni Caen ay seryoso ngunit may bahid ng pag-aalala habang tinatanong siya, "Haven't heard about this?" Habang naririnig niya ito, ramdam ni Aret na ang isang bagong yugto ng kanyang buhay ay paparating na, ngunit hindi niya alam kung ito ba ay mabuti o masama para sa kanya. Sa pag-uusap nila ni Viscount Caen, nagsimulang mag-alala si Aret. Iniisip niya na baka dahil sa kanyang pagiging walang kwenta, ay kailangan na siyang umalis sa bahay para ipakasal. Sinabi niya sa sarili, "Is that why I must leave the house?" At muli niyang binanggit ang kanyang takot na ituring siyang walang kwenta. Sumagot naman si Caen na hindi iyon ang dahilan. Ipinaliwanag niya na kung ang lalaking ipapakasala sa kanya ay may husay at kakayahan, saka lamang nila isasagawa ang pag-aasawa. Kung hindi naman, hindi na nila ipagpapatuloy. Idinagdag pa ni Caen na si Aret na lamang ang natitirang hindi pa nakakahanap ng mapapangasawa sa kanyang mga kapatid. Sa huli, hinawakan ni Caen ang balikat ni Aret at sinabi ng mahinahon, "It will be fine if the person you end up marrying is great." Sa mga salitang iyon, ramdam ni Aret na may taong nag-aalala sa kanya at handang tumulong. Makikita ang pagbabago sa emosyon ni Aret. Mula sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa, ngayon ay may liwanag na sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa sarili, "I found a person who cares about me." Itinuturo niya ang kamay ni Viscount Caen na humawak sa kanya, isang kamay na makapangyarihan ngunit maganda, na parang nag-aalok sa kanya ng pag-asa at bagong simula. Para kay Aret, ito ang unang pagkakataon na makaramdam siya ng pag-aalaga mula sa isang taong hindi kabilang sa kanyang pamilya. Sa kanyang mukha ay makikita ang isang mahinang ngiti. Unti-unti na siyang nagiging positibo. Alam niyang may taong handang sumuporta sa kanya at samahan siya sa kanyang paglalakbay patungo sa hinaharap. Ang paglalakbay nina Aret and Ferdinand at Viscount Panamera Carrera-Caen ay tumagal ng humigit kumulang 3 linggo. Ayon kay Aret, mabait si Panamera ngunit madalas din itong magalit. Tuwing sinasabi ni Aret na siya ay walang kwenta, hindi ito pinapansin ni Panamera. Sa halip, binibigyan niya si Aret ng mahabang paalala at yakap. Madalas din itong magsimula ng usapan sa pamamagitan ng paghaplos sa ulo ni Aret. Para kay Aret, ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na makaramdam ng tunay na pag-aalaga.
Kaya't ramdam niya ang kaligayahan kahit na madalas magalit ang kanyang kasama. Isang araw, biglang napaiyak si Aret nang hindi inaasahan. Hindi galit si Panimera noong oras na iyon, sa halip, muling hinaplos nito ang kanyang ulo para pigilan siya sa pag-iyak. Ramdam ni Aret ang init at pagmamahal sa hawak ni Panimera. At inilarawan niya ang mga kamay nito bilang, mga kamay na puno ng pagmamahal at init, pati na rin, mga kamay na may mahika. Pagkatapos nyun, napangiti si Panimera at nagsimulang magbiro, hands festered with callouses. Palagi namang nagbibiro si Panimera para mapangiti siya, at tuwing nangyayari iyon, mas nararamdaman ni Aret na gusto niya ang presensya ng Viscount. Habang papalapit na sila sa nayon, biglang pumasok sa isip ni Aret ang kanyang tunay na damdamin, hindi ko gusto ang pag-aasawa. Gusto kong manatili sa tabi ni Panimera. Alam niyang malapit na silang makilala ang lalaking inilaan para maging kanyang asawa. Kaya't nagpasya siyang harapin ito ng walang emosyon sa mukha para hindi siya makaramdam ng anumang ugnayan sa kanya. Nang makilala na niya ang lalaki na tinatawag na Mr. Van, ang binatang inilaan para sa kanya. Agad niyang napagtanto na espesyal ito, may kakaibang aura ito na nagpapakita ng talino at lakas. Dahil dito, lalo niyang napagtitiyak na ayaw niyang makipaglapit dito. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtatangkang lumayo, napansin ni Aret na ibang-iba si Mr. Van kaysa sa iniisip niya. Sa kabila ng pagiging una nilang pagkikita, agad na nakipag-ugnayan si Van kay Panimera at ipinakita ang kanyang kakayahan na makipag-usap sa iba ng may respeto. May mga tagapaglingkod at kasama rin itong lubos na iginagalang siya. Kahit na mas bata ito kaysa kay Aret, marami itong kakayahan at talino na hindi karaniwan sa mga tao ng kanilang edad. Habang sinusunod niya si Van, napaisip si Aret, ang batang ito ay may talento at maraming kasanayan. Ngunit biglang dumating sa isip niya ang kanyang nakaraan, paano nangyari iyon? Siya lang ang maswerteng isa. Ang aking pamilya ay hindi man lang nag-alala sa akin, sinabi nila na ako ay walang kabuluhan at iniwan akong umalis sa lungsod. Ramdam niya ang lungkot at inggit habang iniisip ang pagkakaiba ng kanilang mga buhay. Mula sa pagiging hindi interesado, naging interesado na lang si Aret kay Mr. Van nang hindi niya namamalayan. Iniisip niya, bakit siya tinatrato ng parehong paraan tulad ko? Ano ang pagkakaiba natin? Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang taong katulad ni Van na may parehong uri ng, walang kwentang mahika, tulad niya ay nakakamit ng respeto at pagtingin ng iba. Kaya't napagpasyahan niyang makinig at mas maunawaan pa ito. Habang sinusunod niya si Van, nakita niya ang mga bagay na kayang gawin nito gamit ang kanyang mahika, mga bagay na itinuturing na milagro, kahit na ang uri ng mahika nito ay itinuturing na walang kwenta sa lipunan. Ramdam ni Aret ang kanyang mga damdaming makulit at selosa, ngunit hindi niya maipigilan ang sarili na matuwa para kay Van. Habang iniisip ang mga nagawa ni Mr. Van, biglang naalala ni Aret ang kanyang sariling mahika. Sinabi niya sa sarili, ang mga maharlika ay umaasa lamang sa mga taong may 4 na elemento ng mahika. Kaya't huminto ako sa paggamit ng aking mahika nang hindi na ako pansinin ng aking ina. Ngayon, napagtanto niya na baka kung hindi siya tumigil sa pagsasanay ng kanyang mahika, kaya rin niyang gawin ang mga bagay na kayang gawin ni Van. Siguro kung hindi ako tumigil sa pagsasanay, magiging lakas ko rin sana tulad ni Mr. Van. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagnanais na gamitin muli ang kanyang kakayahan at patunayan na may halaga rin ang kanyang mahika. Nang makita ni Panimera ang mga bagay na kayang gawin ni Mr. Van gamit ang production magic, napailing ito at nagsabi, ang kapangyarihang ito ay mapanganib. Ibinahagi ni Van na hindi alam ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang kakayahan noong malaman ito ng ama na mayroon siyang production magic, agad siyang pinalaya sa kanilang tahanan. Nagulat si Panimera dahil hindi niya inakala na ang uri ng mahika na itinuturing na walang kwenta ay kayang gumawa ng mga bagay na may malaking potensyal.
Sinabi pa nito na kung may ganitong kapangyarihan ang ibang mga tao, maaari nilang palawakin ang kanilang teritoryo tulad ng pagtatayo ng isang base sa mahalagang estratehikong punto na hinahanap ng mga kaaway na si Marcos para sa kanilang teritoryo. Kahit na nalulungkot si Panamera sa sitwasyon ni Van, hindi rin maiwasang humanga sa kanyang kakayahan. Sinabi ni Mr. Van kay Panamera na patuloy pa silang magtatayo ng pader ng kuta kinabukasan, at hinihiling nito na ipahinto muna ang pag-alis nila. Sumang-ayon si Panamera at nagsabi, "Wala akong magagawa, kaya gusto kong makita ang buong gusali na matatapos." Pagkatapos ay nagsimulang magtanong ito tungkol sa mga materyales na ginamit sa pagtatayo, pati na rin ang tibay ng mga gusali. Nagulat si Panamera nang malaman na mag-isa lang si Van ang gumawa ng lahat ng bahay sa nayon, pati na rin ang perpektong drawbridge, ay lang ang tulay. Itinanong pa nito, "Ikaw lang ba ang mayroong production magic?" Hindi may pigilan ni Panamera ang pagkamangha sa mga nagawa ni Van gamit ang isang uri ng mahika na karaniwang itinuturing na walang kwenta. Matapos maunawaan ang mga sinabi ni Mr. Van, sinabi ni Panamera, "Naiintindihan ko ng kaunti, ngunit hindi pa ganap." Sa kabila nito, napansin ni Van na naayos na ang kanilang komunikasyon, kaya't napangiti ito at nagsabi, "Mabuti. Mukhang naayos na ang hindi pagkakaunawaan natin." Pagkatapos nyun, binanggit ni Panamera ang tunay na dahilan ng kanyang pagdating, "Kailangan kong kausapin ka tungkol sa pag-aasawa ni Ored. Ipinadala ako ng isang prinsesa para pigilan ang hidwaan." Ngunit agad namang sumagot si Van, "Ito ay isang teritoryo na may mataas na tsansa na lumabas ang mga hayop na may mahika. Ngunit hindi ibig sabihin noon na kailangan nating ikasal para sa kapayapaan. Hindi kailangan ng pag-aasawa para sa kaginhawaan." Dagdag pa nito, "Patuloy tayong magtatayo ng mga pader at pagbubutihin pa ang nayon." Sa mga salitang iyon, malinaw na ipinapahayag ni Van na mas mahalaga sa kanya ang pagpapabuti ng teritoryo kaysa sa anumang pag-aasawa na batay sa kaginhawaan lamang. Tapos sabihin ni Mr. Van na mas mahalaga sa kanya ang pagpapabuti ng teritoryo kaysa sa pag-aasawa batay sa kaginhawaan, tumingin si Panamera sa kanya ng may bagong pagtingin. Sinabi niya, "Naiintindihan ko ng kaunti, ngunit hindi pa ganap." Ngunit napansin niya na naayos na ang komunikasyon nila, at binanggit ni Van na hindi kailangan ang pag-aasawa para mapanatili ang kapayapaan sa teritoryong may mataas na tsansa ng paglitaw ng mga hayop na may mahika. Idinagdag pa ni Van na patuloy silang magtatayo ng mga pader at pagbubutihin pa ang nayon, isang pahayag na nagpakita ng kanyang determinasyon na palakasin ang lugar at protektahan ang mga naninirahan dito. Nang marinig ang mga salita at makita ang dedikasyon ni Mr. Van sa pagpapabuti ng nayon, biglang nagsabi si Panamera, "Kaya ngayon, interesado na ako." Naniniwala siya na patuloy na mapapabuti ang nayon sa ilalim ng pamamahala ni Van. Pagkatapos ay tumingin siya diretso kay Van at tawagin ito ng pangalan, "Mr. Van." May kakaibang ngiti sa mukha ni Panamera na nagpapahiwatig na may bagong plano o desisyon siyang bubuuan tungkol sa hinaharap ng dalawa at ni Ored. Sinimulan ni Panamera na ibahagi kay Mr. Van ang kanyang mga iniisip tungkol sa Ored. Sinabi niya, "Noong kinausap ako ni Sir Ferdinand tungkol sa pag-aasawa ni Ored, tutol ako roon." Ipinagliwanag niya na si Ored ay ang unang batang babae na kanyang inaalagaan ng direkta. Kaya't labis niyang pinapahalagahan ang kaligayahan nito. Dagdag pa niya, inaasahan na ikakasal siya sa isang pamilyang posibleng kaaway ang Marcos na pamilya. Ang kanyang kasosyo ay magiging pinakamabatang anak, na sa murang edad ay pumunta sa hangganan bilang isang panginoon ng feudal. Hindi maintindihan ni Panamera kung bakit napili si Van para kay Ored, kahit na hindi pa nito alam kung may talino at kakayahan ito, siya ba ay may husay na batang lalaki o hindi. Bakit siya ang napili? Habang nagsasalita siya, lumitaw sa isip niya ang mga posibleng kahihinatnan ng pag-aasawa. Mabubuhay ba siya sa lamig, o mabubuhay ba siya sa bingit ng pagkakasira ng walang pera at pagkain?
O mamatay siya sa nayon dahil sa mga tulisan o mga halimaw. Nang marinig ito ni Van, tumango ito at sumagot, mukhang tama ka. Ibinahagi ni Mr. Van kay Panamera ang kanyang mga damdamin tungkol sa sitwasyon ni Aret, naiintindihan ko iyon dahil nasa katulad din akong sitwasyon noon. Bumalik sa alaala ni Van ang kanyang sariling nakaraan, kung saan siya rin ay naranasan ang pagiging hindi pinapansin at iniwan. Dagdag pa niya, kaya bago pumunta rito, maraming dahilan ang pumasok sa isip ko para hindi ibigay si Ms. Aret para sa pag-aasawa. Ngunit biglang binago ni Van ang kanyang tono, ngunit, binago ko na ang isip ko. Samantala, naiisip ni Panamera kung bakit palaging malungkot ang mukha ni Aret mula pa noong una silang magkita, siguro yun ang dahilan kung bakit mukha siyang malungkot mula sa simula. Dahil hindi pa siya handang iwanan muli. Nagdalamhati ba siya sa hinaharap habang nilulunod siya ng kanyang pagpapasya? Ramdam ni Panamera ang lungkot at pag-aalala ni Aret, na parang naramdaman din niya ito noon sa sarili niya. Matapos mabago ang isip ni Mr. Van, sinabi ni Panamera sa kanya ang kanyang mga obserbasyon, kahit na mas bata ka, hindi ka pa nasisira ng mga masasamang bagay sa mundo. Ipinapahayag niya na pinahahalagahan niya ang pagiging tapat at dalisay ng motibo ni Van. Dagdag pa niya, tatanggapin ko ang isang panukalang pag-aasawa kung ikaw ang mag-aasawa sa kanya. Binanggit ni Panamera ang mga katangian ni Van na nagpapatunay na ito ay karapat-dapat na tao para kay Aret. Ibinaliktad mo ang iyong hindi magandang kapalaran at natagpuan ang lakas at karunungan sa sarili mo. Kahit na ipinadala ka sa hangganan, sumunod sa iyo ang iyong mga kasama. Mayroon kang pananaw at pagiging matatag ng isip na hindi katulad ng mga bata, at pinapahalagahan mo ang iyong mga tauhan. Mayroon ka ring kapangyarihan bilang isang mangkukulam na hindi inaasahan ng sinuman na posible. Ang mga salitang ito ni Panamera ay nagpapakita ng kanyang malaking paghanga kay Van. Pagkatapos sabihin ang lahat ng kanyang obserbasyon, tumawa ng mahinahon si Panamera at sinabi kay Mr. Van, kung tayo ay magkatulad na edad, pipiliin kitang maging asawa ko. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng malaking sorpresa kay Van, hindi ito makapaniwala na ang isang respetadong tao tulad ni Panamera ay humahanga sa kanya. Mabilis na tinakpan ni Van ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay, at ramdam niya ang kanyang pisngi na namumula sa kagalakan, sobrang saya ko. Hinahangaan niya ako. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Van na kinikilala at iginagalang ng isang taong may mataas na katayuan tulad ni Panamera. Matapos makaramdam ng kagalakan, sinabi ni Mr. Van kay Panamera, hindi kita pipilitin na gawin ito mag-isa. Sasabihin ko lang na hindi ka makakahanap ng mas mahusay na kasosyo. Habang nagsasalita siya, biglang dumating si Aret sa lugar, na nagdulot ng pagkagulat kay Van. Sinabi ni Van sa sarili, huwag mong ipakita ang mga emosyon. Huwag mong ipakita ang mga emosyon. Ngunit hindi niya napigilan ang pagiging kinikilig, at iniisip niya, mas maraming papuri pa, Sister Panamera. Pagkatapos nyun, tumingin si Panamera kay Aret at tanungin ito, ano ang masasabi mo, Ms. Aret? Oras na para malaman kung sumasang-ayon ka. Nagulat si Aret sa tanong, at nahihiyang sumagot, eto. Well, sa totoo lang, hindi pa ako sigurado. Ngunit, sa tingin ko si Mr. Van ay mabuting tao. Tuldok-tuldok. Tama, makikita sa mukha ni Aret na nag-aalangan siya, ngunit ramdam din na may paggalang at pagtingin siya kay Van. Nang marinig ang sagot ni Aret, nagsalita si Mr. Van para bigyan ito ng panahon na mag-isip, kung pinag-uusapan mo ako, hindi pa ako nag-iisip tungkol sa pag-aasawa. Ang pag-aasawa sa edad na 10 taong gulang ay isang bagay na hindi alam ng isang bata kung ano ang ginagawa niya. Dagdag pa niya, kung may dahilan kang hindi makabalik, pwede kang manirahan sa nayong ito nang hindi ikakasal sa akin.
Samantala, sinabi ni Panamera kay Orit ang mga posibleng benepisyo ng pag-aasawa kay Van, hindi ba makakakuha ka ng ilang mga pakinabang mula sa pag-aasawa? Napabuti mo ang nayon sa napakaliit na panahon ng panahon. Kahit na hindi ka gumagawa ng anumang bagay, ang mga tsismis ay makakarating sa mga tao, at para sa maraming dahilan, patuloy na bubuo ang lugar na ito. Sinabi rin ni Panamera kay Orit na mahalaga ang desisyon na ito, kaya't kailangan ito ng sapat na panahon para mag-isip. Bukod pa rito, ito ay isang mahalagang desisyon, kaya kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Tumingin si Panamera kay Mr. Van at ibinahagi ang kanyang mga alalahanin tungkol sa hinaharap ng teritoryo. Ang iyong kapangyarihan ay isang bihira na bagay na maaaring maging target para sa ibang mga bansa. Kailangan mong patuloy na mag-improve para protektahan ang iyong sarili at ang iyong teritoryo. Ipinagliwanag niya rin kung paano makakatulong ang pag-aasawa ni Van kay Orit kung ikakasal ka kay Ms. Orit, maaari kang umasa ng suporta mula kay Graf Ferdinand sa hinaharap. At suporta rin mula sa akin. Nagtanong si Van, makakatulong ba ang pag-aasawa kay Ms. Orit sa akin? Hindi ka ba nakakakuha ng tulong mula sa pamilya ng Marquez? Sinagot ito ni Panamera nang may kumpiyansa, syempre. Tumawa ng malakas si Panamera at sinabi kay Mr. Van, mga pakinabang lang ang meron dito. Sa tingin ko ay kasinungalingan iyon. Dagdag pa niya, ngunit titigilan nito ang pag-atake mula sa hukbo ng mga kabalyero ni Graf Ferdinand na susubukang bawiin ang kanyang mga teritoryo. Habang naririnig ito, napaisip si Van, ang pagpapadala kay Orit para ikasal sa akin ay makatwiran lamang kung dumating ako rito dahil sa isang lihim na utos na ibinigay ng aking ama. Ito ay perpektong anyo ng isang pag-aasawang pampulitika, kakaunti ang mga kaaway at maraming mga kaalyado. At kung may mga pakinabang sa ekonomiya, mas mabuti pa. Ngunit, walang mga pakinabang para kay Graf Ferdinand, hindi ba? Iniisip ni Van na sa kasalukuyang sitwasyon, walang makukuha ang pamilya ni Ferdinand sa pagbibigay ng kanilang anak na babae sa kanya, sa kasalukuyang sitwasyon. Walang makukuha sa pagbibigay ng kanyang anak na babae sa akin. Wala akong nakikitang dahilan para magkaroon pa ng karagdagang ugnayan sa akin. Ramdam ni Van na lahat ay nagbago mula noong dumating siya sa nayon. Matapos talakayin ang lahat ng aspeto ng pag-aasawa at ng hinaharap ng teritoryo, sinabi ni Panamera kay Mr. Van at kay Orit, ngayong gabi, mananatili tayo rito. Mayroon kang buong araw para pag-isipan ito. Nagulat si Van sa sinabi ni Panamera, ha? Mananatili tayo ng gabi. Tumawa si Panamera at sinabi, hahaha. Sa wakas ay nakita ko na ang tunay na batang lalaki. Ngayon ay nagpapakita ka na ng mas mahusay na impresyon. Batang lalaki, sinabi ni Van, tapos. Ang iyong mga sundalo ay narito rin ba? At lahat ng sinabi mo kanina ay hindi parang bata. Nakita ni Panamera na unti-unting nagbabago ang ugali at pananaw ni Van mula sa isang batang lalaking puno ng pag-aalala, naging isang taong handang harapin ang mga hamon ng hinaharap. Sinabi ni Panamera kay Mr. Van, huwag mong kalimutan na nasa teritoryo ng kaaway tayo. Para sa akin, isang mahinang babae, masyadong mapanganib ito. Sino ang mahina dito? Isa ka sa pinakamalakas na tao na nakilala ko. Kaya gusto kong samahan tayo ng ating mga tao. Nang marinig ito ni Orit, laking gulat niya nang malaman na maaari silang manatili sa tahanan ni Van, sama-sama. Maaaring makasama ako ng isang lalaki. Kapag ang isang babae at lalaki ay natutulog ng magkasama. Namumula ang pisngi ni Orit sa kahihiyan at pagkagulat habang iniisip ang sitwasyon. Tanong niya kay Panamera, Ms. Orit, ano ang gagawin natin? Mr. Kung gusto nating manatili, pwede tayong manatili sa bahay ni Mr. Van. Ang tanong na ito ay lalong nagpamula kay Orit, na hindi makapaniwala na makakasama niya si Van sa iisang bahay. Habang nakikita ang kinikilig na reaksyon ni Orit, may iniisip si Panamera at sinabi kay Mr.
Van, handa ka na ba para dito? At 10 taong gulang pa lang siya. Pagkatapos ay tinanong ni Panamera si Van, may mga kwarto ba sa bahay na ito kung saan tayo maaaring manatili? Kung ganito na lang, mabuti na lang kung manatili siya sa parehong kwarto ko. Agad namang sumagot si Van, paumanhin, Mr. Van, ngunit bata pa rin si Ms. Arret. May ngiting nakangiti si Van habang nagpapasalamat, salamat. Huwag kang mag-alala, bubuo ako ng isang hostel ngayon mismo. Gamit ang kanyang production magic, mabilis na nagtayo si Van ng isang hostel para kay Panamera at sa iba pang kasama nito. Nang makita ang bagong gusali, hindi makapaniwala si Panamera at Arret, hindi ko may paniwala. Naririnig ko na. Pagkatapos noon, matagumpay na natapos ni Van ang hostel para sa kanila. Inimbitahan ni Mr. Van si Panamera, Arret, at ang kanilang mga tauhan para sa hapunan, at pinahintulutan silang magpahinga sa bahay hanggang sa oras ng pag-alis. Para sa mga sundalo, gumawa si Van ng isang kwartong maaaring tumanggap ng 4 na tao, akala ng mga sundalo na kailangan nilang magtayo ng kampo, kaya't labis silang natuwa nang malaman na may komportableng lugar silang matutuluyan. Habang kumakain sila, tanong ni Kamsin, isang babaeng tauhan ni Van, kay Van, masarap ba ang karne? Sumagot si Van, Mr. Van, karne ba ng isang baluktot na lobo ng mahika ang ulam? Ipinaliwanag ni Van na ang mga scaly wolves, mga lobo na may kaliskis, ay napakabihirang at mapanganib na mga hayop. Ang kanilang mga pangil ay napakalakas at maaari lamang gamitin para gumawa ng kagamitan na may mataas na kalidad, kaya't napakabihirang makakain ng kanilang karne. Dagdag pa niya, may dahilan kung bakit ang mga scaly wolves ay lumitaw ng magkakasama noong huli, at mabilis naming napatay ang mga ito, kaya't marami kaming masasarap na karne. Binanggit din niya na si Mr. Orto at ang kanyang mga kasama ay nangangaso rin ng mga hayop na may mahika, at mula nang dumating ang Armored Dragon sa Nayon, maraming mga hayop ang dumating sa lugar na ito. Nang marinig ang mga salita ni Mr. Van, sinabi ni Kamsin na gagawin niya ang lahat para gawing masasarap ang pagkain para sa pag-aasawa nito kay Arret. Gagawin ko ang lahat para maging masarap ang pagkain para sa iyong perpektong pag-aasawa kay Ms. Arret. Nagulat si Van sa sinabi ni Kamsin at tanong nito, okay ka lang ba sa ganoon? Sumagot si Kamsin, para sa isang mag-asawa, masaya akong maglilingkod sa inyo hanggang sa makaye ko. Sa tingin ko ay susuportahan ka ni Ms. Arret. Dagdag pa niya, bilang isang taong nagtagal na kasama ka, nalulungkot ako, ngunit. Bukod pa rito, kung ang asawa ni Mr. Van ay isang mabuting babae, madali akong makakasama ka. Ang mga salitang ito ni Kamsin ay nagpapakita ng kanyang suporta sa posibleng pag-aasawa ni Van at Arret. At iniisip niya kung gaano kaganda ang magiging buhay ng dalawa kung sila ay mag-asawa. Sumali naman sa usapan si Orto, lalaking tauhan ni Van, at sinabi, pareho rin ang aking opinyon tungkol kay Ms. Arret. Ngunit kung may pagkakataon, baka mas mabuti kung ang isang mas makapangyarihang tao ang imumungkahi ko. Tulad ni Mrs. Panamera. Iniisip ni Orto na baka mas mabuti kung ang isang malakas na babae tulad ni Panamera ang makasama ni Van, dahil kayang protektahan nito ang kanyang amo. Mukhang gusto ni Kamsin ang mga malalakas na babae. Ang kapangyarihang kayang protektahan si Mr. Van. Samantala, kinausap ni Van ang isang matandang lalaki na kasama nila, at sinabi nito, sa tingin ko totoo ang mga salita ni Viscount Panamera. At paumanhin, ngunit hindi makakakuha ng anumang bagay si Graf Ferdinand mula sa iyong pag-aasawa kay Ms. Arret. Ipinaliwanag ng matandang lalaki na mula pa noong una, ipinadala si Arret para sa pag-aasawa dahil hindi ito makakagamit ng 4 na elemento ng mahika katulad din ng karanasan ni Van na pinalaya sa bahay dahil sa kanyang uri ng mahika. Sa tingin ko mahirap sabihin na siya ay pinalaya sa bahay tulad ko.
Kaya't hindi magamit ng kanyang anak na babae ang 4 na elemento ng mahika. Sinimulan ng matandang lalaki na ibahagi kay Mr. Van ang tungkol sa sitwasyon ng kanilang kaharian, posible na ba ngayon? May ilang mga paraan para dito. Ipinaliwanag niya na ang kaharian ng Scuderia ay lumalawak ng teritoryo sa loob ng 5 taon. At natatakot na ang mga kalapit na bansa sa kanila, ang mga kalapit na bansa ay natatakot na sa atin. Kaya hindi gusto ng hari ang hidwaan sa pagitan ng kanyang mga kaalyado. Binanggit din niya ang mga paraan para palawakin ang teritoryo o puwersahang kunin ito, halimbawa, sa pamamagitan ng pagpapalawak ng teritoryo o pagkuha ng aksyong militar na maaaring magpahirap sa kanila sa ekonomiya. Maaari mo rin namang alisin ang kanilang mga karapatan o sirain sila marami namang paraan. Nang marinig ito ni Van, napaisip siya at sinabi, ito ay isang nakakatakot na bagay. Ramdam ni Van na ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa iniisip niya, at kailangan niyang maging maingat para protektahan ang nayon at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Matapos talakayin ang sitwasyon ng kaharian, sinabi ni Mr. Van sa mga kasama niya, sa totoo lang, kahit na magbago pa ang sitwasyon, hindi natin alam kung ikakasal tayo o hindi. Ang mas mahalagang bagay ay ang kanyang desisyon. Binigyang diin ni Van na ang kagustuhan ni Aret ang pinakamahalaga, at hindi niya ito pipilitin sa anumang bagay. Kung gusto niyang bumalik, papayagan ko siya. Kung hindi siya makakabalik sa bahay, maaari siyang manatili sa nayong ito nang hindi nag-aalala tungkol sa pag-aasawa. Ang mga salitang ito ni Van ay nagpapakita ng kanyang pag-aalaga at respeto sa kalayaan at kaligayahan ni Aret. Handa siyang tanggapin ang anumang desisyon na gawin nito. Nang gabing iyon, tumingin si Mr. Van sa kalangitan at iniisip si Aret, hindi pa tayo nakakapag-usap ng maayos. Kaya't makikipag-usap ako sa kanya habang kumakain tayo ng hapunan. Ramdam ni Van na kailangan niyang makausap si Aret ng isa-isa para maintindihan ang tunay na damdamin nito tungkol sa pag-aasawa at sa kanyang pagtira sa nayon. Alam niyang mahalaga na marinig ang opinyon ni Aret, at handa siyang makinig sa lahat ng sasabihin nito. Habang tinitingnan niya ang mga bahay sa nayon, naramdaman niya ang determinasyon na gawing ligtas at masaya ang buhay ni Aret. Kahit na kailangan niyang harapin ang mga hamon ng hinaharap.